mga darling, good morning. Nako, alam niyo ba, nagising ako ng 3:45 ulit. Ako, talaging ganun ang oras ko. Galing ni Lord, no? Kasi sabi ko bago ako matulog, sana magising ulit ako ng 3:45. Tama lang yun. 3:45 talaga. Oo, ang bilis talaga ni Lord. Thank you, Lord. Thank you po. Nakaano na ako. Haluto na rin ako. Napisan ko na. Nakaluto na rin ako ng pansit. Kasi nga, ngayon ko naman ngayon, ang kare-kare ko. Saka yung aking bangos na nilagyan ko ng sauce sa buyas, diba? Yun ang sinasabi ko, diba? Alam nyo, nakalimutan ko. Dapat kasi pagising, umiinom agad ako ng gamot ko. Parang bigla akong tupo muna ako ngayon, kaya nga tayo nagkwentuhan. Kasi sugasi ako kanina. Naku, Diyos ko. Ayan, tinitikman ko yung aking pansit. Kasi gusto ko naman masarapan yung kakain, diba? Kain tayo. Masarap na rin to kasi lagyan natin ng lemon, saka paminta, diba? Yan yung ko kasi, habis ko. Tapos, parang ako iba, parang tingin ko, mikot. Ganun. Siguro nito. Akala ko na naman, na naman. Nervous ako, no? Ngayon. Siguro nito. Ay, naalala ko. Kasi biglang nagising yung lolo. Sabi ko, ay, gusto mo ba ng coffee? Anong oras pa lang? Sabi niya, mamaya na, sabi niya. Kasi, hindi ko lang masabi sa kanya kasi naalala ko. Di pala ako nakainom ng gamot. Kasi bago magtrabaho, baka maaga pala umiinom ko na ng gamot. Kaya ngayon, upo ako dito, tapos, nagkaentuhan na nga tayo. Kukunin ko ngayon yung gamot ko. Kasi siya kanina pa ako anong oras na, diba? Kumbaga, nag-iba na yung ng katawan ko. Kumbaga, napapagod na ako noon. Diba? Alam nyo, nagulat ako kasi parang ba ito? Naalala ko na nga pala akong nainom na gamot. Kaya ako sumubo ng tinikman ko yung tag dito yung pansit. Para at least paano may laman dyan ko, diba? Pero yung pansit ilalagay ko dito mamaya, papakita ko sa inyo. Tsaka yung kare-kare, tsaka yung matang luto ko dito, ilalagay sa lamesa muna. Matapos, na ako, yung gamot ko nga pala, hindi ko nainom. Sabi ko dapat pala bago ako nagtrabaho, uminom muna ako ng gamot. Ayun ang problema sa akin, diba? Mas inuuna ko pa yung trabaho ko kaysa doon sa iinom ako ng gamot. Diba? Bago ka dapat magtrabaho, iinom ka muna ng gamot. Kasi nga, mahirap dahil baka hindi mo masasabi bilang mahilo bigla kang matumba. Ito po, inom na ako ng gamot. Wala naman po ako ininom ng ibang gamot, kundi sa dugo lang. Mahal tayo ng Lord, kaya hindi pa rin marami uminom ng gamot. Parang sabi ko kay Lord, inutusan pa si Lord, no? Tanggalin mo na kaya yung high blood ko. Naku, pinipit na yung aking kalan. O, diba? Tinatawag niya na ako. Kasi napahinto ako. Naramdaman ko yung pagod. Parang pagod na pagod. Yung iba yung yung katawan mo na masiglang tapos bigla kang huminto kasi parang nahilo ka na hindi mo maintindihan, ganun. Tapos sabi ko, wala na nga pala ako, hindi pala ako nakainom ng gamot. At saka yung parang kinakabahan ka, ganun. Wala kang kakasing ng gamot, diba? Hindi naman ako masyado kumakain, pero talagang lumalaki ako. Siguro sa pag-inom ko ng gamot yan. Yung sa high blood. Sabi ko nga sa mga anak ko, tatandaan nyo, hindi ako pwede ng maraming problema. Kaya yung mga problema nyo dyan,
Kayo na lang mag-anuhan magkakapatid. Halimbawa, may problema kayo. Huwag niyo sabihin sa akin ng problema kasi isip-isip ako na mag-iisip niyan. Bawal nga sa akin ng mag-isip, bawal nga sa akin ang problema. Ako nga dito, kung halimbawa mayroon akong aberya, kakausapin ko yung aberya ko. Buti naman, sabi ko, ang mga aberya ko kumbaga, pagtiis din sa akin. Kasi, ang problema, hindi dyan ka magkakasakit. Kung bibigyan nyo ako ng bibigyan ng problema, paano na kayo? Yun sinabi sa mga anak. Kaya yung bunso ko, ganito yon. Kamusta ka na dyan? Pero ano naman sila, kumbaga, ikikwento ko lang naman, ano naman sila, nung naintindihan naman nila na pagka ako nagkasakit, sinong kawawa? Kaya mula noon, hindi naman sila sa akin nagsasabi niya ng problema. Hindi katulad nung araw. Halos, mag-away lang sila mag-asawa. Sasabihin sa'yo. Ay, mahirap. Hindi ako nakikipag-ano sa mga anak ko, yung mag-away kayo mag-asawa. Tapos ako kakampi sa kabila, kakampi ako sa isa ko sa anak ko. Hindi ako ganun. Pag-usapan ninyo yan. Sabi ko, pag-usapan ninyo yan, tapos ayusin ninyo. Kasi kayo lang dalawa makakapag-ayos niyan. Ganun ako, hindi ako nangangampi. Saka pinapagalitan ko yung anak ko, hindi yung Kasi lahat yan, lahat na manugang ko, siyempre gusto ko, dahil gusto ng anak ko Diba? Hindi ako nakikipag-ano nga yung sususulan ko yung anak ko, hindi ako ganun. Kasi ayoko nangyari sa akin yun. Hindi sa akin nangyari kasi yun. Yung ganun. Hindi sa akin nangyari, totoo lang, kahit ano pa ang sabihin sa ex ko, ng kahit sino, wala akong pakialam doon kasi ako, minahal ako ng binang ko. Kaya ako, ganun din ako sa mga anak ko. Minahal ko yung mga asawa nila. Kasi naramdaman ko doon sa binang ko kung ano yung ako. Ganun. Kaya lang, siyempre, anak nila yung walang magagawa sila doon. Diba? Kaya nakapag-hiwalay kami. Naghiwalay kami kasi yun hindi na nila saklaw. Pero ako talaga, ramdam ko, at saka talagang na-feel ko na mahal ako ng bilang ko. Kaya pinagmamalahan ko yun. Totoo lang. Pero siyempre, hindi naman nila hawak ugali ng anak nila. Ganun yun. Alam ba, sino ba nagsabi sa akin na naku, iwanan mo na yan. Walang mangyayari sa buhay mo, Ate Beth. Mga hipag ko. Totoo po yun, kasi martir nga ako. Diyos ko, pwede nga lang ako iyan sa sa luneta parang sinuseresal ako ganoon ako kasi kaya ako natatakot ako magmahal. Kaya 10 taon bago ako nagmahal. Ito yung napangasawa ko, si Lolo. Yun. O tignan nyo naman. Kahit ano naman nang dumating sa amin. Halimbawa na, ito na lang. Kakakasalan namin, binigyan niya sa akin ni ate yung umise. Kinuha niya. Kinuha ng asawa ko. Di syempre, inuman yan, yan. Maraming tukso dyan, di ba? Ganun pa ako kasi. Kung sino yung mahal ko, yun ang mahal ko. Ganon. Ngayon, siyempre iniisip mo dyan yung mga anak mo, di ba? Mahal mo na, tutulong pa sa'yo, naswerte mo na, di ba? Makakawalan mo pa ba? Di ba? Kasi inuuna ko sa kanya sabihin, hindi mga anak ako. Akala niya kasi dalaga ako nung dumating ako dito dati naman ako kasi dapat paalis na rin ako nang nagtalent ako Paalis na rin ako. Kaya lang, hindi na ako umalis kasi nga, sabi ng ate ko, pagbalik mo dyan, dito ka na. Sabi ng ate ko, hindi na ako umalis nung may booking ako ulit. Hindi ako umalis. Kasi ako, nung nagbo-booking ako, 1 linggo na ako sa Pilipinas, alis na naman ako.
Isang linggo, alis na naman ako. Kasi lagi ako doon nare-request sa mga napupuntahan ko. Kasi kenkoy ako eh. Hindi ako, labi-labi. Hindi ako, ganon. Kenkoy ako, ako, masaya. Gusto ko masaya, ang umisi, ganon. Siyempre, yun ang mga gusto ng, na hindi ko naman alam na basta, yun ang style ko eh. Yun ang style ko. Tapos, kinuha na ako ng ate ko. Hindi na ako umalis. Ngayon, pagka, nang punta ko dito, nakilala niya ako. Sinabi pala ng ate ko sa kanya na, sa mga customer niya na, darating kapatid ko. Ayan. Pero sinabi ko sa ate ko, pagdating ko dyan, sabihin na nagja-Japan ako. Yun sinabi ko sa ate ko. Sabi ni ate ko, oo. Ayan. Kaya akala nila wala akong anak, wala akong parang dalaga talaga ako nung araw. Wala akong talaga, ang liklit ng ganito. Ay, Diyos ko po. Andiyan yung mga damit ko, Diyos ko, lilit, ganyan, Tapos, itong, kung si Lolo, araw-araw nasa akin. Kito ko lang araw-araw nasa akin siya. Araw-araw nandun sa ate ko. Kumakain, Tapos siguro talaga siya yung ko. Sa dami ng mga nandoon, siya lang naman talagang kumbaga, naanuhan ko ng loob. Pero nasampal ko pa nga siya nung araw eh. Nasampal ko talaga siya. Sampal, pak! Nagalit ate ko sa akin. Yun. Siguro siya yung nang bigay ng Lord sa akin, Tapos ibinigay na sa akin yung umisi na ate ko. Puro lalaki yun, di ba? Lalaki, kung sino-sino kumakain, mga Pilipina, mga kasama nilang Hapon, tapos mga siyempre, yun eh, tapos inuman. Pero sa totoo lang po, kasi sabi ko sa asawa ko, sa kay Lolo, na kung bibigay mo yung, kung may bibigay mo yung dapat na sa akin, bakit ka kapagagawa? Bakit pagagawa ng hindi maganda, di ba? Tsaka sinabi ko sa kanya, ang pera ayoko na pinagawa yan. Yan ang sinabi ko sa kanya. Tsaka, kung mahal mo yung anak ko, siyempre, nagulat siya na sinabi kong may anak ako. Kasi akala niya dalaga ako. May anak ako, 3, ako lang nagbubuhay dun. Sabi ko, diretsuhan lang. Kasi kahit nagtalent ako, hindi ako ng mga kasi nagkakaroon ng boyfriend, kaya ako di ba? Meron lang ako talaga isang isa lang, ganun. Muna sa pool na nakilala ko siya, yung doon lagi siyang sa umisi. Doon lagi, nakausap yun ng isang friend ko, yung talagang friend ko ngayon, asenso na, kaya tutuwa ako sa kanya. Kasi nung araw, palagi kayo magkasama noon. Tapos, siyempre, di mo maiwasan yung mga sabi-sabi. Ako lang nakakaalam sa kanya. Sabi-sabi. Wala. Hindi na inaano yun. Ngayon, masenso na rin siya. Meron na rin siyang, tapos nagsodan sa akin yun. Doon ako nang tawa. Tuwang-tuwa talaga ako sa kanya kasi nagsodan siya sa akin. Kung daw. Nagulat ako. Sabi ko sa kanya, kunin mo. Pero wala kang ibang kukunin, kundi pamilya mo lang. Sabi ko sa kanya, basta wala kang ibang kukunin na mo, kundi pamilya mo. Kayo lang nandiyan sa loob. Walang iba tao. Pinasabi ko sa kanya. Sabi niya, gano'n, oo, sabi niya gano'n. Ikunin mo, try mo. Malalaman mo kaagad dyan. 1 buwan lang, malalaman mo na kaagad eh. Sabi ko sa kanya. Tapos, ayun. Nung araw, iba rin ang sa kanya. Nung araw. Nakikita ko lang to Kasi siyempre, kapalaran namin yan eh. Gano'n ang kapalaran namin eh. Ako ang number 1 tuwang-tuwa. Sinabi niya sa akin yan. Wala akong sinabi sa kanya kundi, kunin mo, pag-aralan nyo, dahil marunong naman kayo mag-asawa. Wala kayong ibang kukunin kundi kayo lang na magpamilya. At gambatin lang yan. At saka alam nyo ba, lahat ng nangangailangan ngayon, sa kanya humingi ng tulong sa trabaho. Diba? Ang kapalaran, iba talaga si Lord, diba? Pag wala kang ginagawa sa tao, bibigay sa'yo yung 2 kamay ni Lord. Ganun yun. Kaya good luck sa amin.
Alam nyo, napakakatuwa, di ba? Nakakasaya. Ganun